Ayan, mga kabayan ko. Isa po kayo. Dito na naman po ako. Welcome na welcome kayo sa aking YouTube channel, Randy Channel. Pag-subscribe, like, share, and comment at skip ad. Okay? Hayaan nyo muna batiin ko kayo mga magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. Sana po nasa mabuting kayong kalagayan at malayo sa karamdaman, lalo yung mga OFW natin sa abroad na nanonood sa mga kanilang YouTube channel, lalo yung mga taga-suporta dito sa Pilipinas, sa mga hinahangaan nating charity vloggers. Welcome na welcome po kayo mga OFW. Okay? At dito naman sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, welcome po kayo sa aking YouTube channel, Randy Channel. Subscribe, like, share, and comment. Okay? So ito, bibigay lang ako, pipita ako ng konti mga viewers ko. Yung aking upload video ngayon, comment ko sa video ay patungkol naman to sa nangyayari dito sa ating bansa, sa mainit na politika at mainit na impeachment na darating sa mga darating na araw, mga viewers ko. Ngunit ito ay sinusunod-sunod ito, mga viewers ko, na mga rally, mga kabayan ko. Sinusunod-sunod ito ng mga rally ng ating mga kabayan na hindi natin alam kung anong gusto lang mangyari at ano ang kailang masalubin. Basta ang alam natin ay nagrarally sila para sa lahat ng mga taong kurakot sa ating gobyerno ay maparusahan. At yun naman talaga ang gusto natin, di ba? Maparusahan ang mga kurakot sa gobyerno na gumagawa, yung gumagawa ng hindi maganda na mga iilan lang naman yan, mga kabayan ko. Lalo na nung pumutok itong flood control, di ba? Pero ngayon, sinusunod-sunod ito ng rally. Pero normal yan, bilang isang mamamayan, karapatan ng mga mamamayan na isigaw ang kailang mga saloobin para madinig ng iilang mga bingi na mga kurakot ng mga opisyal na iilan. Ha? Di ba? Nang matauhan din sila. Ito, may mapapakita ko sa inyo mga viewers ko na itong Iglesia ni Cristo ay nagtipon-tipon diyan sa White Plains. At pakinggan natin kung ano itong balita, mga viewers ko, napanood ko. Pakinggan natin kung anong saloobin ng mga rallyista nito na ano to, mga tawag dito, mga grupo na Iglesia ni Cristo. Okay? Pakinggan natin yung kailan saloobin. So, pakinggan natin ha. Papakita ko lang sa inyo. Dumadaan na ngayon sa linya na dinadaanan ng EDSA bus carousel at mismong si NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin na rin nag-abot ng panawagan na sana ay sumunod yung mga rallyista at buksan kahit ilang linya lang ng kalsada. Hili-hilira ng mga sasakyan, kabilang ang private vehicles at mga bus ang sumakop na sa kahabaan ng White Plains Avenue. Sakay ng mga ito ang mga nagtitipon-tipon dito. Mula pasado alas 4 kanina, humarang at pumarata sa kalsada ang mga bus dahilan para hindi na madaanan ng mga motorista ang White Plains Avenue. Ilan sa mga narito ay nakasuot ng puting t-shirt na may nakasulat na mga salitang transparency at accountability. Pasado alas 4 kanina nang nakita nating nagwawagayway ng watawat ng Pilipinas ang mga nagtitipon dito. Wala pang opisyal na impormasyon kung ano ang pinapakay ng pagtitipon nila ngayong umaga. Nakabantay naman ang PNP personnel dito sa People Power Monument. Mag-aalas 5:30 kanina nang bumuhos ang ulan. Nagpulasan ng mga taong nagtitipon. Ilan sa kanila sumilong sa gilid at sa ilalim ng mga puno. Ang iba naman sumakay sa kanilang mga service bus. So ayun, di ba? Pakinggan natin mga viewers ko. Iyon ay mga grupo ng Iglesia ni Cristo na nagtipon-tipon diyan sa White Plains. Di ba? Kung matatandaan natin, kahapon ay nagrally rin yung White Ribbon. Yung White Ribbon, mga kabayan ko, nagtipon-tipon din sila diyan sa Jesus Shrine. Ang panawagan nila ay papanagutin ang may sala
mga kabayan ko. Panagutin ang may sala, ang mga kurakot sa ating gobyerno, papanagutin. Ito, yung kahapon naman to sa, nung, ano to, yung White Ribbon March, mga viewers ko. Pakinggan natin yung kailang mga saloobin. Kita ko sa inyo. Ginagamit ka rito para takutin ang mga predators. At hatakot sa atlas o atlas mo na isa sa Pakita ko sa inyo mga viewers ko. So, ayan o. Ibang grupo naman yan mga kabayan ko. Ito ay mga grupo ito ng ng mga Katoliko at ilang grupo mga kabayan ko. Di ba? Ayan. Rally rin sila mga kabayan ko. At ang panawagan dito mga kabayan ko, sa kailang mga placard makikita natin, papanagutin ang may sala, papanagutin ang mga magnanakaw sa ating gobyerno. Papanagutin ang mga taong mapagsamantala sa kaban ng bayan. Di ba? Dahil sa flood control na yan, marami ang nagugutom. Marami ang binabaha, mga kabayan natin. Di ba? Ayan. Kita natin. Ayan. Kahapon yan sa Isa Shrine. Yung rally. Mga kabayan ko. Diba? Kita natin, di ba? Mga kabayan ko. So yan, ang sa akin lang dito mga kabayan, walang masama to sa mga sigaw nila. Walang masama to na nagrarally ang ating mga kabayan. Karapatan kasi nila yan. Karapatan nila yan na ipagsigawan na dapat yung mga kurakot na opisyal ng ilan sa ating gobyerno ay matauhan at papanagutin ng ating gobyerno. Di ba? Katulad yan, ulan-ulan na naman. Mararanasan naman yung baha ng mga lugar na kung saan ay may mga project para doon sana sa flood control para hindi sila bahain. Pero ano nangyari? Mga kabayan ko. Ano nangyari sa flood control? Ibinulsa. Pinaghati-hatian yung budget. Di ba? Kaya nga nagkaroon ng investigasyon sa Blue Ribbon eh. Dahil yung pera na para doon sana sa flood control ay sana gamitin para doon sa flood control. Di ba? Pero anong ginawa? Ibinulsa at pinaghati-hatian ng ilan. At pinangsugal pa nga eh. Di ba? Napanood natin yun eh. Pinangsugal pa yung pera natin. Samantala, ang dami sa ating mga kabayan ang nagugutom. Paano pa tayo ngayon magtitiwala? Ngayon, masisisi ba natin itong mga kabayan natin na mag-rally? Ipagsigawan nila na papanagutin ang may sala? Papanagutin ang mga kawatan sa ilang mga opisyal ng ating gobyerno? Di ba mga kabayan ko? Kaya tama sabi ni President Bongbong Marcos nung kanyang sunang nakaraan mahiya naman kayo. Pero itong mga gumagawa ng katarantaduhan, itong mga magnanakaw na to, walang hiya, mga kabayan ko. Mga walang hiya, sa totoo lang. Hindi na naawa sa ating mga kababayan na lumulubog sa baha. Pati ating ordinaryong mga manggagawa naapektuhan. Bakit? Hindi sila makapasok kailang trabaho dahil hanggang baywang yung baha na nararanasan nila. Di ba? Ngayon masisisi ba natin itong mga tao ito na nagrarally, ipagsigawan nila, napapanagutin itong mga magnanakaw na to? Hindi natin sila masisisi.
Di ba? Kahit araw-arawin pa nila ang pagrarally na yan, itong mga bingi na mga magnanakaw dito sa ating gobyerno, nagtataingang kawali lang yan sila. Di ba? Kaya nakakalungkot lang mga kabayan ko, di ba? Nakakalungkot. Hindi natin sila masisisi kung ano man ang ano to nila, saloobin nila. You want more? I'll give! Natin sila masisisi. May pasok si Juan? May pasok? Ayun yung isa. Kaya Aga nag-cellphone mo. Papa mo? dapat mga kabayan ko, yung mga magnanakaw, ating gobyerno, dapat talaga parusahan yan. Iporsige talaga ng ating gobyerno na katuhan yung mga magnanakaw na yan nang hindi na sila pamarisan. Di ba? Ito. Ayan ang mga kabayan ko. Di ba? Hindi natin sila masisisi. Dahil sobra naman kasi. Di ba? Yan. Rally yan. Kabayan ko. Di ba? Diba? Yan eh. Hindi natin sila masisisi. Kumilos, magiging ang mga kasama, aming bahay, kaibigan, kaklase, para sa silid, ang tapak ng isang sa natin. Diba? Kabi-kabilaan yan, mga kabayan ko. Rally yan. Sinusunod-sunod na. Sinusunod-sunod. Diba? At yung isinisigaw dyan, mga kabayan ko, papanagutin lahat ng mga magnanakaw sa ating gobyerno. Diba? Yung gumawa ng katiwalian ating gobyerno. Lalo-lalo doon sa flood control. Diba? Sinusunod-sunod na sila. Tuloy-tuloy pa yun. Mayroon namang iba nagrarally, tutulan yung impeachment. Di naman po pwede yun. Dapat ituloy yung impeachment at para mapakinggan natin kung talagang may kasalanan ba si Bibi Sara o wala. Di ba? May mga ganong rally. Tapos may mga nagrarally naman ay para sa kanila kailang sinusuportang partido. O, di ba? At meron namang nagrarally, papanagutin lahat ang mga kawatan, kurakot, na ilang opisyal ng ating gobyerno. Ah, di ba? Siguro, magigising na to yung ilang mga kurakot. Magigising na to. Pag sila'y nakasuhan na at makulong ng ating gobyerno, dapat lang sila makulong. Kasi ang daming mga kabayan tayo nagugutom. Di ba? Yung mga nagrarally na, yung mga nasa rally, na sumasama dyan sa rally, wala pang laman ng tiyan yan. Sumama lang dyan para lang makiisa sa panawagan na papanagutin ang mga may sala at ang mga kurakot sa ating gobyerno. Di ba? Yan ang pasigaw nila. Iisa lang eh. Iisa lang ang sigaw nila. Papanagutin ang may sala. Di ba? Tapos yung ilang mga opisyal na mga kurakot
Ako'y lang. Samantala, ang daming mga kababayan tayo na lubog sa baha, nagugutom. Yung perang ninakaw sana nila, pinamahagi sana nila sa taong bayan yon. Wala silang mararanasan na rallying ganyan. Di nila mararanasan na pagsigawan ni kailangan sa mga salubin. Di ba? Kaya, di natin masisisi. Sunod-sunod ang rally na to. Hanggang sa mag-umpisa yung impeachment, mga kabayan ko. Hanggang sa mag-umpisa ang impeachment, talagang sunod-sunod na yung mga rally na yan, mararanasan natin. Mapapanood natin sa mainstream media. Diba? Paglaban sa katiwalian at isang lehitimong anti-political dynasty bill ang panawagan naman ng isa sa White Ribbon March Brita. ngayong araw. Mula sa People Power Monument, nakatutok live si Jonathan Anda. Jonathan. Ivan, kumonti na yung mga nandito ngayon sa White Ribbon protest sa EDSA People Power Monument. As of 5 p.m. ang sabi ng QCPD, ang crowd estimate dito ay 2,000 na lang. Kanina kasi umabot yung peak numbers nila sa 3,500. Nagsimula ang White Ribbon March sa misa sa EDSA Shrine. Napuno ng kulay puti ang misa na pinangunahan ng 2 obispo at maraming pare. Ang sermon ni Kitatawan Bishop Colin Bagafuro umikot sa self-centeredness o pagiging makasarili na dahilan anya ng korupsyon. Ang taong tunay na nagmamahal ay hindi magnanakaw sa kapwa. Ang tanong, sino ba talaga ang iniuna mo? Ang sarili mo o ang Diyos at ang kapwa? Mahalaga pa rin na nakikita ng mga kinauukulan na mayroon pa rin tumututol sa mga kawalang-hiyaan nila. At katahimikan natin, lalong lumalala ang kawalang-hiyaan ng mga walang-hiyang yan. Matapos ang misa, umusap So, na ayan, sa di ba? EDSA ang Mga bayan ko. Yan. Sunod-sunod na yan. Yung rally. Ito ay sinisigaw ng mga taong bayan na magising yung ilan sa ating mga kinauukulan. Napapanagutin talaga ang may sala. Yan ang sigaw ng ating mga kabayan. Katutulan. Kaya hindi natin sila masisisi kung bakit sila nagrarally. Dahil karapatan nilang isigaw yung kanilang karaingan. Isigaw nila na sila'y nagugutom. Kundi sana ninakaw yung pera na para sa kanila nitong mga ilang mga kurakot na opisyal ng ating gobyerno. At napapanood naman natin sa mainstream media yan, naiimbestigahan. Walang rally na mangyayari, magaganap. Di ba? Walang rally na mangyayari. Kaya yung ilang mga kasabahan na mga kababayan natin na hindi masyadong sumasali na dyan, naging kuha na sila, manhid na sila. Naging manhid na sila kasi hindi naman napapansin yung kailang sinisigaw. Nitong mga magnanakaw na to, hindi nila pinapansin. Kaya ang kailangan talaga ng ating gobyerno, puspusan dapat na talagang kasuhan itong mga taong itong gumawa ng pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Lalo sa flood control. Di ba? Dapat lang kasuhan ng ating gobyerno at ipakulong. Magdusa sila. Bawiin yung pera.
At pag nabawi yung pera, ipamahagi sa taong bayan. Malaki-laking pera din yun, mga kabayan ko. Kasi pera ng taong bayan yun. Na para sana sa flood control project. Pero ano ginawa? Ibinulsa. Ipinangsugal pa. Ipinambili ng mga sarili sasakyan. Nangiilan. Mga kasabwat. Di ba? Naimbisa na yung pera na yon ay para sa mga proyekto ng ating gobyerno. Anong ginawa? Niluloko ang ating gobyerno. Nakisyo may project, tapos nakulo, pero hindi pa pala. Puro picture lang pala. Nasaan yung project? Puntahan mo, wala ron yung project. Di ba? Kaya malalaman talaga yung pera na binulsa nila dahil pagdating ng araw na umulan, tumaas ang tubig baha, doon malalaman na walang project na nagawa. Na kung totoo siya, may project doon. May pundo na inilagay doon. Di ba? Kaya hindi pwede magsinungaling ang katotohanan eh. Hindi pwede magsinungaling ang katotohanan. Na yung pera sana ay parang doon sa flood control na yon, sa project na yon, anong ginawa? Ibinulsa. Pinaghati-hatian ng ilang mga magnanakaw. Kaya tama lang, ginagawa ng ating gobyerno ngayon. Kasuhan ang dapat kasuhan. Ipakulong ang dapat pakulong. Bawiin yung pera na ninakaw nila. Ibalik sa kaban ng bayan. Di ba ganun yan? Tama lang. Kaya di natin masisisi itong mga taong ito. Kahit araw-arawin silang mag-rally dyan. Araw-araw sila mag-rally. Hindi natin sila masisisi. Dahil karapatan nila ipagsigawan, kailang nararamdaman. Lalo ngayon, magtatag-ulan na naman. So mararanasan na yung pagbabaha. Magiging bangungot pa rin yun sa kanila. Na habang dumadaan ka sa baha, maiisip mo sana na ikaw mamamayan, ordinaryo mamamayan, manggagawa na dadaan doon sa baha. Kung hindi lang sana ninakaw ang pera na para dito sa project na to, sa flood control, hindi na sana nila mararanasan itong baha na to. Diba ganun yan mga kabayan ko? Kaya nakakagigil mga kabayan ko. Diba? Nakakagigil eh. Na yung pera sana para doon sa flood control eh. Dapat doon eh. Anong nangyari? Ninanakaw. Ibinulsa. Pinaghati-hatian ng ilan. Di ba? Kaya dapat lang mabulok sa kulungan itong mga magnanakaw na ito. Dapat lang sila makabulok sa kulungan. Sa totoo lang. Itong mga magnanakaw na ito. Na nagnakaw ng pera natin. Ng taong bayan. Diba? Kaya yan, sumisigaw sila. Yung nag-arali na yan, sumisigaw. Lahat yan nagbabayad ng tax. Lahat yan ninakawan. Kaya nag-arali yan sila. Pero yung ilan dyan, na mga kawani ng ating gobyerno, ilang mga opisyal, na hindi pa nahuhuli hanggang ngayon, at di pa nakakasuhan hanggang ngayon, pangisi-ngisi lang yung mga animal na yan, mga kabayan. Pangisi-ngisi lang yan. Pero dapat porsigihin ng ating gobyerno, nakasuhan itong mga taong ito. Di ba? Yung mga nabulgar, mga pangalan doon sa investigasyon sa Blue Ribbon, dapat kasuhan sila lahat, dapat. Nang hindi na sila pamarisa ng igilan. Kasi pag hindi ito nakasuhan itong mga taong ito, uulit-ulitin pa rin yan ang pagnanakaw nila. Uulit-ulitin yan. Kaya malaking sindikato to eh. Tama yung sabi doon sa balita eh. Malaking sindikato. Matagal na to. Nabisto lang ng ating Pangulo. Matagal na itong ginagawa. Nabisto lang.
Malaking sindikato itong nakawan sa ating gobyerno. Itong flood control, matagal na to. Ginawa nila. Ngayon lang ito nangyari, nabisto lang. Di ba? Kasi makakapal ang mukha nitong mga magnanakaw na opisyal ng ating gobyerno. Pinapasahod ng ating gobyerno na nakawin lang yung pera natin. Di ba? Kaya di natin masisisi itong mga kabayan natin na nagrarally. Di natin sila masisisi. Kasi tututo lang. Sumisigaw sila ng hustisya. Na ibalik ang pera sa kaban ng bayan. Di ba? At ikulong ang mga magnanakaw na tunay na may sala. Di ba ganun yan? Di natin sila masisisi. Dahil karapatan nilang isigaw kailang mga hinaing dito sa ating gobyerno. Diba? Sila sa akin, mga kabayan ko. Sana nagustuhan niyo yung aking comment sa video patungkol dito sa mga taong magnanakaw, mga kurakot, para masawata na itong mga kurakot na to, maipakulong, kasuhan ng ating gobyerno at maipakulong, bawiin yung pera, ibalik sa kaban ng bayan, at ipamahagi sa taong bayan. Di ba gano'n yan? Komenta kayo mga viewers ko kung saan ayon kayo. Dapat ibalik yan, yung pera na yan. Bawiin sa kanila. Ultimo pante nila ng kanilang kamag-anak. Bawiin ang ating gobyerno. Mga bahay na ari-arian na napundar nila, bawiin ang ating gobyerno. Dapat lang. Dahil hindi nila pera yung pinabili doon. Pera ng taong bayan. Diba? Sila sa akin, mga bayan ko. Ultimo 5, bawiin nila. Bawiin ang ating gobyerno. Doon sa mga magnanakaw na opisyal ng ating gobyerno. Na mga nasasangkot, na bulgar doon sa Blue Ribbon. Lahat yun. Na nabulgar na doon sa Blue Ribbon na yun. Sa flood control project na yun. Ay dapat kasuhan sila lahat. At ipakulong, bawiin yung pera doon. Okay? Ilan po, mga bayan ko. Sana gusto niya kung comment sa video patungkol sa mga kurakot ng bayan. Okay? Bye! Ingat po lagi. Pagpalain po tayo ng pumay kapal.